Welcome to Donmar TV News Channel. So, approval and high trust ratings of the top 5 government officials. Si Pangulong Duterte ang kauna-unahan with 69.9% at ang kulelat. Are you ready sa mga kulelat? Ang kulelat, walang iba kung hindi ang favorite ni Tingking. Ay, hindi pala Tingking yun. Tamemeng Pinoy pala yun. Tamemeng Pinoy. Si Reading Velasco na meron 29.7%, 18.1% ang trust rating. Reading Velasco, congratulations ha. Panglima ka. Sa mga 5 opisyal, panglima ka. Sa susunod, magpalit ka na ng PR mo. Mahina ang PR mo. Kasi kukuha ka lang ng PR yung nagpe-fake news pa. Kukuha ka lang ng PR yung mahilig pa sa kasinungalingan. Congratulations sa'yo. Kung ako sa'yo, sisantiin mo na yung PR mo. Walang silba eh. Puro pagpapataba lang ginagawa. Ay, wala akong binabanggit kung sino yun ha. Tamaan, magmagalit. Sabi nga, bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. Walang ginawa ko hindi magyosi. Walang ginawa ko hindi kumain ng taba. Sandali. Baka naman kasi talagang panglima naman talaga ang Congress. Malay naman natin, di ba? Panglima talaga ang Congress. Malay natin. Tingnan nga natin yung last year. Tingnan lang natin yung last year ha. Kung pang ilan ba ang Congress last year. Okay. Ayan po. October 7, 2019. Yung pagkano ni Cayetano. For the first time since Leni Robredo took office in June 2016 as Speaker of the House of Rep, obtained a higher approval and trust ratings than her. First time. Sabi dito, House Speaker Alan Peter Cayetano got 60% approval and trust ratings of 62%. Ano ni? Yung former speaker na si Gloria, noong June 2019 December, ayan ang linaw 27% nung si Gloria. At nung time na yon, si Robredo 46%. Di ba? Noong 2018 naman, nung panahon ni Alvarez, 47% siya. Si Robredo, 62%. So, number 1 nun, naalala ninyo ito ha, ang number 1 nun si Pangulong Duterte, siyempre, pangalawa nun si Senate President Tito Soto at pangatlo, Speaker of the House na si Speaker Cayetano. Okay? Tapos bago pa mag Leni Robredo at huling-huli noon si Supreme Court Justice Lucas Bersamin. Okay? Siya po ang huling-huli noon. Ngayon, palakpakan tayo. Sabay naman tayo magpalakpakan. Bakit? Panghuli na si Velasco. Ano na, Velasco? Wow, ang bata to. Sisantihin mo na, ako sa'yo, sisantihin mo na yung PR mo. Walang kwinta. Pero sa bagay, mahirap ka nga naman i-PR. Kasi kahit ako kunin akong PR nito, hindi ko tatanggapin. Mas gugustuhin ko pang i-PR yung yung barangay captain namin.
Na kahit walang ginagawa ko, hindi nakataas lang ang paa. Pero at least pag nagsalita, hindi nagbabasa. Hindi, ito pero nakakalungkot din. Nakakalungkot din naman din yung ganyang klaseng sitwasyon. Alam mo, yung pinaghirapan, ewan ko na lang, kaya yung mga congressman, magising-gising naman kayo? Talaga bang bulag? Choices nyo lang. Bulag ba talaga kayo at hindi nyo nakikita na sablay ang speaker nyo? O pangalawa, baka naman kasi malaki ang budget ninyo na naalat sa inyong distrito. Kaya hindi nyo magalaw-galaw. O, di ba? O pangatlo, gusto nyo bumagsak talaga yung Congress dahil pag bumagsak ang Congress, babagsak din itong pamahalaan natin. Itong ating bansa, di ba? So baka yan, mamili kayo sa tatlo. Ano yan? 3 or all of the above? Alin dyan sa tatlo? Ano talaga dyan sa tatlo? Mamili na ho kayo dyan. Hindi kasi sa totoo lang ito baka kasi naman sabihin iba, kasi magaling yung PR ni Cayetano. Hindi ho, kahit anong PR mo. Ito, sa totoo lang kung sa PR din, magaling ho ang PR ni Robredo. Sa totoo lang hindi dahil sa ang pangit lang kasi madaldal siya. Pero yung mga birada ng mga tao niya, kay Pangulong Duterte, malupit. Nagkataon lang talaga na yung mga katulad niya ang hirap i-PR. Ang hirap i-promote kasi wala talagang laman. Kahit anong PR mo sa isang taong latak, talagang napakahirap. Ang hirap po. Anong sasabihin mo? Anong pwede mong ibigay dyan? Ang pwede mo, ang ginagawa lang nila, si Leni Robredo, nagpupunta, nagbibigay ng relief. O lahat pa ng kaipala niya, sumablay. Nag-U-turn sa kanya, 'di ba? Yung kesyo tatawagan niya ang AFP, mga ganyan. Sumablay, 'di ba? Ang pangit, anong dating epal. Kasi nga medyo sablay ang diskarte. Kahit anong PR mo, sasablay talaga. Ito, sablay na nga yung PR nito ni Velasco. Sablay pa yung ginagawa niya. So talagang wala. Kaya kayong mga congressman dyan, kung gusto nyong tawagin kayong mga buhaya ng ina nyo, forever ng taong bayan, hanggang forever na rin maging speaker yan si Velasco. Kung kaya nyong humarap sa mga constituent nyo na mukha kayong mga animal na mga buhayang hinayupak, panindigan nyo na yan si Velasco. Kasi habang tatagal, babaon kayo ng babaon. O, di ba? Ang ganda-ganda na ng takbo ng Kongreso nun. Isipin mo, for the first time, umangat kayo sa kasaysayan ng bansang ito na tinatawag kayong mga buhaya. For the first time, umangat kayo noon nung panahon ni Cayetano. Tapos ngayon, sige, ganyan kayo ng ganyan, lumubog kayo ang pinakakulelat ngayon. Di ba kayo nahihiya niyan, mga buhaya ng ina nyo? Wala akong sinasabing ibalik nyo si Cayetano Kung gusto nyo mabawi yan, tanggalin nyo muna yung Velasco na yan. Palitan ninyo. Ilagay nyo si Defensor, si Marcoleta, si Dan Fernandez. Yan yung mga pwede nyo ilagay. Kahit nga siguro yung iba, basta wag lang yung si Velasco. Babay kung yung mga korap na congressman, magagalit ako kay Velasco, yung Makabayan Black pinagtanggol tapos yung mga korap pinapa-ombudsman. It's unfair. Correct. Hindi ako, ito. Sa totoo lang sabi ko nga kunwari lang, halimbawa lang. Kunwari lang, wala akong plano. Niloloko ko lang kayo na tatakbo. Kunwari, ikaw magiging congressman ka sa panahon ni Velasco. Hindi na lang din. Kunwari, alam mo yun? Ako magiging congressman sa panahon. Kunwari lang hindi ko sinabi, tsaka hindi naman ako mananalo. Kung ako magiging congressman sa panahon ni Velasco, hindi na lang din. Bakit? Mukha kaming buhaya. Di ba? Isipin mo to Survey ito.
ang treatment sa inyo ng tao, ang tiwala sa inyo ng tao, 29%. Hindi pala tiwala yun. Approval ng tao, 29%. Ang tiwala sa inyo, 18%. Di ba kayo nahihiya niyan? Sa madaling salita, sabihin na natin, sa 10 tao, 2 lang may tiwala sa inyo. Di kayo nahihiya nun? Ang pangit! Sa 100 tao, 20 lang ang naniniwala sa inyo. Sino yon? Driver nyo, kapatid ninyo, yung katulong ninyo, yung mga staff ninyo, yun lang ang naniniwala sa inyo. Di kayo nahihiya? Mahiya nga kayo? Grabe. Kahiya-hiya.